Ibang klase ang determinasyon na ipinakita ng Gilas. Aakalain na natin na matatalo sila dahil sa sunod-sunod na tres ng kalaban noong second half at naiwan nga sa score ang Gilas, pero hindi bumitaw ang ating national basketball team. Ipinakita nila ang kanilang tapang sa hardcourt, hindi basta-bastang bumigay sa bawat play, kaya naman nakuha nila ang panalo. Wala tayong masabi sa Gilas, maging sa kalaban natin na binigyan nila tayo ng magandang laban. Talo na sana pero nanalo pa ang ating national basketball team. Ito ay dahil kay Justin Brownlee, isang make or break ang kanyang tira 3-point shot na nagbigay buhay sa Gilas para magkaroon ng overtime, at kung hindi naman ito pumasok ay baka natalo ang Gilas team. Kevin Kiambao ang isa sa maganda ang laro, nakatulong ang kanyang magandang opensa para sa Gilas team. Mainit na shooting sa tres ang kanyang ipinakita at may depensa pa sa kanyang harapan sa eksenang ito, pero KQ pasok pa rin ang 3-point shot. Naiwanan ang depensa ng kalaban, layup ni KQ pasok at maganda-ganda ang kalamangan na nagawa ng Gilas noong una. Nalibre naman si Dwight Ramos para sa isang 3-point play at naging maganda ang takbo ng opensa ng Gilas sa una. Yun nga lang, hindi nagpahuli ang kalaban, kanilang tres naging sunod-sunod sa second half, kaya naman sila ang nakalamang. Ito ang play na talagang nagpabilib sa atin. Matindi ang depensa kay JB pero nagawa pa rin niya na maipasok ang kanyang tres na nagbigay ng buhay para sa Gilas team. Kung hindi pumasok ang tres na ito ay talagang talo na ang Gilas. Sa overtime dito nag-take over ang ating Gilas team. Hindi nila sinayang ang pagkakataon at tuluyan na nilang iniwanan ang kalaban sa score. Aakalain talaga natin na talo na ang Gilas sa game na ito. Maganda ang inilalamang ng kalaban kontra sa Gilas, pero JB todo buhat nga rin sa fourth quarter. Crucial baskets ang kanyang nagagawa kasama ang iba pang Gilas players. Napabilib rin tayo sa laro o hustle ng Saudi Arabia. Talagang panalo na sila kung hindi pumasok ang tris ni JB sa fourth quarter. Kung hindi naman kaya ay naging maganda ang kanilang huling opensa dahil maluwag-luwag pa rin ang 3.7 seconds para makagawa ng magandang opensa. Idagdag pa natin na panalo o tabla ang sitwasyon ng Saudi, walang pressure sa kanila, pero yun nga lang talagang maganda rin ang depensa ni JB sa 3-point area at pangit rin ang option ng Saudi sa kanilang opensa. Corner 3 talagang maiipit ang opensa ng player sa pwestong yon kung hindi isang catch and shoot ang kanyang gagawin, pero kahit na catch and shoot pa nga ang ginawa ng Saudi, nandun pa rin ang depensa ni Justin Brownlee. Makakalaban ngayon ng Gilas ang defending champion sa FIBA Asia Cup na Australian Boomers at champions to champions ang labanan. Asian Games 2023 champion ang Gilas laban sa 2022 FIBA Asia Cup champions na Australian Boomers. Magiging matindi ang laban na ito, baka pa nga dito tayo maka-upset. Nandito na rin lang tayo, ibigay na natin ang lahat kagaya ng ipinakita ng Gilas sa Olympic qualifying tournament. At idagdag pa natin, halos walang NBA player ang Australian Boomers. Masyado silang kumpiyansa sa kanilang mga NBL players, kaya chance ito ng Gilas na hindi nila pwedeng palagpasin. AG Edu gumaganda na rin ang laro, merong tira sa tres, merong depensa at inside plays. Maging si Junmar, solid ang laro para sa Gilas. Slow start man tayo 0-2, pero ngayon upset at strong finish para sa Gilas team ang naghihintay sa kanila. Mahihirapan naman ang Chinese Taipei laban sa team ng Iran. Nagawa ng Iran na manalo laban sa team ng Japan. Isa sa malakas-lakas rin ang laro ngayon, pero yun nga, tinalo ng Iran ang team ng Japan, kaya ang Chinese Taipei hindi rin ganon kasigurado na mananalo laban sa team ng Iran. Tayo naman talagang dihado tayo kontra sa team ng Australian Boomers, pero tandaan natin na wala silang NBA players. Pwedeng ito ang isa sa ika-upset nila kontra sa Gilas team. Maliit yung chance na mananalo ang Gilas, pero sa grind at grit ng Gilas na kanilang ipinapakita, hindi sila nawawalan ng pag-asa, palaging lumalaban at hindi nagpapaiwan sa score, kaya posible na maka-upset sila laban sa team ng Australia. Noong pinapanood nga natin ang Gilas laban sa team ng Saudi Arabia, matatalo ng Gilas, yun ang nasa isip-isip ng karamihan ng mga fans dahil sunod-sunod ang tres ng kalaban, lalong-lalo na sa second half, at panay naman ang error ng Gilas. Pero kita naman natin, hindi bumitaw ang Gilas hanggang sa huli, kaya ang naging resulta, talo na, nanalo pa. Panalo tayo laban sa team ng Saudi Arabia na marami-rami nga rin ang mga fans na sumuporta sa kanila. Dahil sa tatag ng Gilas na kanilang ipinakita, posible ang panalo laban sa team ng Australian Boomers, pero kung sakali man na hindi nila kayanin ay saludo pa rin ako sa Gilas dahil umabot sila sa stage na ito ang makaharap ang defending champions ng FIBA Asia Cup, at strong finish pa ang naghihintay sa kanila kung sakali na matalo ang Gilas team. Magtatapos ang Gilas na one of the top teams ng FIBA Asia Cup 2025. Nasa top 5 o 6 out of 16 teams na naglaro sa FIBA Asia Cup 2025
2025 dito babagsak ang Gilas. Di hamak na mas magandang finish ito kumpara noong 2022. Kung meron lang talagang kay Soto ngayon, hindi malayo na baka tayo pa ang makagawa ng history. Pero gaya nga ng nasabi natin, iba pa rin ang Gilas na naglalaro ngayon kahit na walang Kai, merong tapang at determinasyon o yung grit na lumaban kontra sa malalakas na kalaban.